Kapatid, eto, walang personalan. Sa pangalawa mong offense, papatanggal kita. Opo. Team leader ka? Brother? Ano po? Brother, recorded tayo. Ayusin mo Opo. In-explain mo na Sa kanya na ang initial violation niya akin ay seatbelt. hindi. Pambihira ka naman, brother. Dati akong polis, wag mong palulusutan. Pasensya ka na, hepe, ha? Pinapainit ang ulo ko, eh. Isang LTO enforcer ang nagpainit ng ulo ni Colonel Busita dahil kahit huli na sa akto pero gusto pa rin lukuhin si Colonel Busita. Narito ating panoorin mga idol, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe. Nahuli ka August 24. Opo. Nasaan yung rehistro mo? Ayan po yung rehistrong... Ito yung rehistro po ng August. Yung naunang rehistro. Ito po yung ano po, yung lumang rehistro po. Ito po yung luma. Ito yung nag-renew. Opo. Ito yung nakita na enforcer, ano? Opo. Tama. Nag-renew kayo? Opo, nag-renew na po ako ng ano, tapos pinasirop ko na din po yung... Kailan kayo nag-renew? Yung Itong- matapos na mahuli. Nahuli na po. Brother, good afternoon. May enforcer ka, brother, chief? Ay, aming team leader. Chief leader. Yes. Ano mo naging... Patawag nga, pwede. Ito na sir. Brother, yung team leader. Malinaw pa ang mata mo. Marino. Next renewal date. August. August ano? First renewal ba ito? Hindi, wag na yun. Renewal, ano ito? Renewal na. Hindi, tingnan mo yung renewal date. Nakita mo? Yes sir. Ano nakalagay? June 1 to August 7, Oh. 2025. Kailan siya expired? End of August. Yun. Ano Oh. sa ticket? Tinikitan siya, August 24. Unregistered vehicle. Pambihira ka naman. Team leader ka? Brother? Ano pa result mo? Ano ba pa result sa'yo? Ano hindi? Paper. Yan ba pa result sa'yo? Ay. Oh. Kasi hindi yan. Recorded tayo, Ano po? ha? Ano po sa Public driver ko po? service. Public awareness. Opo. Tapos, ang ano niyo sir, asapin driver. Bali ano sir, nagtrabaho, gawa na hindi po nakakabiyahe. Ano po? Hindi na po Hindi ka bumabiyahe. lang matutuntahan. Jeep po ba to? Opo. Opo. Sir, in-explain ko naman po to sa driver. Ano po? Brother, recorded tayo, ayusin mo, ha? Opo. In-explain mo na Sa kanya na ang initial violation niya akin ay seatbelt. hindi. Pambihira ka naman, brother. Dati akong polis, wag mong palulusutan. Pasensya ka na, hepe, ha? Pinapainit ang ulo ko, eh. Ang chinek mo, driving unregistered vehicle. Opo. Oh, next renewal date, June 1, 2025 to August 7, 2025. Huwag kang nagpapalusot kasi hindi obra yung palusot mo, kapatid. Ito, may resibo, eh. Opo. Baka nagkamali lang po talaga. Ay, naku naman, hepe. Opo. Pasilip mo nga, tayusin. Anong baka nagkamali? Yan mo. Huwag mo sasabihin seatbelt na. Papalusot ka naman, brother, eh. Mali na po ata sa ng... Ay, Manong Juan, eh, nandyan nga. Alika nga, baka hindi mo na, baka nalalabuan ka. Sir, baka iba lang po yung na-chicken ko yun, sir. Wala, hindi pwedeng lulusot. Opo. Kunin mo yung puti, para mas malinaw. Sige. Eh, kawawa naman itong mga ito, hepe. Paano kung naniwala sila? O yan, driving unregistered. Ganito, hepe. Siya ang may-ari ng jeep. Tumawag sa amin. Eh, ang sabi, hinuli, driving unregistered. Okay.
kausap ko siya. Eto nga, yung renewal date. Pagdating ko dyan, considering na siya naman ang may-ari, okay yon. At ang titingnan natin yung resibo. Kapatid, hindi pwede mong sabihin na winarningan mo dahil hindi naka-seatbelt. Ang chinek mo, ang driving unregistered vehicle. At yung problema sa'yo, kapareho ng problema sa iba, nakalagay, next registration renewal, June 1, 2025 to August 7, 2025. Kapareho ng ibang enforcers ng LTO nung nakitang ang renewal date August 7, lampas na, expired. Kaya nga pagdating ko, tinanong ko kay Hepe, mabuti at si Hepe hindi nga antok. Kasi yung nakalagay kasi dyan hanggang 7, ano sir yan eh, sa surcharge, kaya hanggang 7 lang yan. Kasi second to the last digit niya, para hindi ka magkaroon ng surcharge, dapat before August 7. yes, at ang purpose nito, kung wala nito, na ganitong sistema, baka ang mga car owners magsiksikan sa LTO. Kaya kahit papano, gino-grouping na, di ba? Marami talagang enforcer ang sakit sa ulo ng mga motorista dahil hahanapan ka ng violation kahit paman wala kang nagawang paglabag. Yung ibang enforcer naman ay hindi marunong magbasa ng rehistro ng sasakyan kaya malaking abala sa motorista at kay Colonel Busita. Ilan taong ka ng team leader? Isang taon po. Paano ito naging team leader? Mga bata mo ito. Ayusin nyo. Hepe, with all due respect, Sige sir, action na lang natin. ayusin natin. Kapatid, eto, walang personalan. Sa pangalawa mong offense, papatanggal kita. Opo. Kasi kawawa naman yun. Tiyan mo, abala. Ano ba penalty pag foreign passenger? Sa ano po? Passenger, seatbelt. Sa foreign. Hepe, hindi lulusot bata mo. Kasi ang chinek niya, unregistered. Ito kapatid, Hepe, pare-pareho naman tayong Pilipino. Baka mamaya mabalitaan ko, paparahin ang chip nito kung ano-ano ang violation na hanapin. Hindi sir. Huwag ninyong gagawin yan kasi mag-aaway-away tayo. Binawarningan ko ita kasi ayaw kong lumaki ang problema natin. Yes, sir. Hindi ko sinasabing lahat, Hepe. Pag may ganitong sitwasyon, Pinoy personal ang driver, wag ninyong gagawin kasi mag-aaway tayo. Yung tamang trabaho lang. Ang problema niyan, Hepe, kung ang katulad nila, walang pagdududa sa enforcer at binayaran na lang. Ang ating tao sa cashier, tanggap lang ng bayad Hindi naman nila naintindihan. Oo, yun. Mabuti umamin. Magkano lang yung nandun sa yung nakalagay sa computer, yun lang po yung ako like Yun ang gusto ko kay Hepe, hindi defensive. Yung ibang Hepe, pag daw nagbayad, makikita, hindi expired, hindi raw pagmumultahin. Grabe naman yun. Merong cashier sir na gano'n. Laro na. Kasi hindi lahat ng cashier is laging evaluator. Alam niyo naman tayo, walang tayo sa... Huwag mong banggitin evaluator, nainit ulo ko. Sa Cebu, evaluator. Sablay din eh. Ang gusto ko kasi kabayan, Hepe, kaya nag-aabala kami para unti-unti maitama. Kawawa ang mga ganito eh. Ano confiscated ba? Wala po. Wala po. Wala Hindi po. confiscated. Wala. Lisensya. Wala sir. Hindi po ako inampista, sir. Inalarm na. Teka, bakit ganun? May mali doon. Nakakali po kasi mga gahit-gahit. Hindi ko nakikimpis kayo lisensya niya.
Ang ganda pakinggan eh, naawa ka sa driver, pero mali ang trabaho mo. Alam mo sa akin, Hepe, wala akong pakialam sa driver, sa rider, sa motorista, basta tama ang trabaho. Eh, hindi valid kapatid ang sinasabi mong naawa ka, kasi mali nga ang huli mo eh. Eh kung hindi tumawag sa opisina namin to, at natakot, nagmulta ng 12,000 pesos, o di kawawa naman. Yung kopya ng ORCR niya, lagyan natin Hepe ng note. Gagawan pa ninyo ng resolution yan, ano? Hindi naman pwedeng delete lang yun, di ba? Ang ginagawa ng iba dyan, para madali siguro, tinatamad gumawa ng resolution, inilalagay, failure to carry ORCR. Bahala kayo kung paano ninyo i-resolve yan. Singilin mo dito sa bata mo. Hepe, mawalang galang. Lagyan mo naman ng note. Para may dito, dismiss or resolve apprehension. Para may file siya, baka pagdating ng araw eh, may problema siya eh. Kapatid, ayusin yung trabaho. Apo. Pasensya na. Kawawa ang nabibiktima eh. Yung sinasabi mo sa seatbelt, hindi lulusot yun. May ticket eh. Check and register. Kabayan, hawakan mo to. Huwag mo iwala. Baka magulat ka pag magre-renew ka ng rehistro. Di ba, May kuya? alarma. Naka-reflect pa yun. Ha? Opo. Diba? Tatawag pa ulit sa inyo. No. Sige. Salamat po. Kabayan, may lakad pa ako. Sige, sir. Kaya ang laging tugon ni Colonel Busita ay kung ikaw ay nasa tama, ay videohan mo ang paghuli sa iyo para meron kang ebidensya at magsumbong sa opisina ng ARSA para ikaw ay matulungan ni Colonel Busita. Maraming salamat mga idol. Huwag kalimutang i-share ang video na to para mas lalo pang makilala si Colonel Busita.